One time nagising siya, pagtingin niya sa kapatid niya, skull. Kapag ganito naman ang mga ombre sa isang pelikulang katatakutan, parang mas gusto kong magpayakap sa kanila para mawala ang takot ko. Oh my God! Umpisa pa lang, ah. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex And of Brosas. course, you are watching the Saturday episode of The Kitty Show. Ang Tarayan at Talakan Showbiz Edition. Mare, how true, how true. Ito siya na JM Ibarra at si Dustin Yu. Pero nga ba nakakatakot na experience sa bago nilang pelikulang Shake, Rattle, and Roll? Tapos sila, pati si Ah, ito muna mo tayo sa lalaki. okay. Mamaya naman si Fiang Smith. okay. Ikaw naman eh. Alam mo namang... Kasi parang inuuna yung kalandian kaysa kalandian sa muna talaga. My So, God! doon muna tayo sa mga ombre. Ano ang nakakatakot na experience ito na ikwento nila Dustin at ni JM? Oo, kasi I was the one who asked kung ano yung nakakatakot na experience because Shake, Rattle, and Roll is a horror, Yeah. classic, di ba? A horror trilogy. At it's a classic, di ba? Yes, yes. Parang more than 30 years na yata yan eh. Ang sagot ni JM, there was a time kasi nasa province yata sila. Parang sabi niya, may gumaya ng boses ng tatay niya. Oh! Di ba? Parang it's so creepy. How Akala interesting. niya, di ba? Akala niya Akala daddy niya tatay niya. niya, pero paglingon niya, hindi naman pala. Di ba? Si naman, si Dustin, there was a time, kasi natutulog silang magkapatid, yung kapatid niya lalaki, sabay sila natutulog eh. One time, nagising siya, pagtingin niya sa kapatid niya, skull. Oh! Skull na lang yung mukha. Okay. So parang, ano yun, nasa dream state siya o talagang gising na siya? Hindi, nagising siya eh. He was awake. Ay, parang tingin niya sa kapatid niya, skull. So parang naloko siya. Tapos, after a few minutes siguro, nung nahimasbasa na siya. nakita niya, buo naman. Hindi na skull. Parang namanik mata siya. Oo, parang ganun. Di ba? Parang magkaiba, di ba? Magkaiba yung kanilang experiences siya. Pero si Dustin at saka si hindi naman sila talaga matatakutin na Kaya lang, syempre, they were jolted out of their di ba? Kasi iba yung na niya, iba yung narinig, iba yung nakita, di ba? That's something Speaking of the two boys, who's better looking? Dustin or JM? To me, no one is better looking. They're both, adorable. Irritatingly handsome. Adorable sila pareho. Oo, ang gwapo. Magkaiba kasi ang facial features eh. Kasi magkaibang tindig. I've seen JM na eh. JM ang gwapo. Hindi ko pa nakikita in person. My God, tapos the other day, na-interview ko naman si Dustin. My God, he is so adorable. Tsaka yung niya, yung the restaurant that he owns, doon kasi nag-press con, Iraya. Wow. The food is wow. Wow. Iba at ang talaga. nakakawaw rin kay Dustin Yu, meron siya mga before and after pictures. Pero Oo, nagpa-rhinoplasty siya, di ba? Pero maganda pagkaka-rhinoplasty niya, di ba? Ang ganda ng mukha niya. My God, iba. Sabi ko, iba siya. Tsaka mabait. Napakabait. At isa pang multong kwento kay Dustin, nagkaroon ako ng mga gay benefactors. Mga lang yun, mga multo lang yun. Multong baklang kwento. Hindi naman mapuprove yun eh. Not unless somebody comes out. Di ba? Parang lang yun. Rumors lang yun. Saka ngayon naman hindi talaga. Siya, parang rites of passage ng kahit na sinong lalaki na magkaroon ng relasyon sa bading. Pero, diba? Hindi naman you don't believe that he had a gay relationship? Not unless I see it before my eyes. Diba? Talaga lang. How's Fiang? Ano naman na kanya nakakatakot na kwento? Si Fiang naman, kasi one time, parang they live in Laguna. Yung dulo ng Laguna yata. Okay. Ang naman niya is, may bumulong sa kanya. Oh, okay. Yung parang, she was startled. Parang, tapos parang hindi naman niya kilala yung boses. Parang may bumulong lang. Yung parang
out of the blue may bumulong. Eh, ang scary doon is mag-isa lang siya sa bahay. Wala yung pamilya niya, wala yung mga relatives nila. Although yung mga relatives, ano lang, yung tabi-tabi lang ang bahay. Tapos sa bahay nila, siya lang naiwang mag-isa. Parang may bumulong na nagitla siya. So, si Fiang, si Dustin, at si JM is part of one episode. I suppose. So, different? Different. Anong episode si... Episode 2, si JM at saka si Fiang. Okay. Episode 3... Ano episode 2? Ano, Mamaw? I don't know eh. Hindi inano. Episode 3 si Dustin. Si Dustin with Ivana Alawi and Richard Gutierrez. Episode Final episode sila. Final episode sila. At saka what's good about Justin is that... Dustin pala. Si Dustin kasi, marunong siya magpasalamat. Talagang profusely thankful siya kay Rosel Monteverde. Kasi it was Rosel pala who gave him breaks. Inano siya sa Mano po. Sa Regal Studio Presents. Ang dami mga binigay na breaks. Siya sa Regal kasi nga Chinese, super Chinese naman talaga siya. Oo. Tapos, ang dami mga binigay na breaks ni Rosel. Nasa siya, isang mga 2 years ago ba yun? Yung Mano po? Nandun siya eh. Mano po, Shake, Rattle, and Roll. Pero may nagano'ng Mano po na series, andun din siya. Sabi niya kasi, pangalawa niya na itong Shake, Rattle, and Roll. So, he was in a previous, yung huling yung hindi nasali sa Film Fest. Yung huling tapos eto now. Kaya gano'n na lang pasasalamat siya kay Rosel. At makikita mo sa kanya yung sincerity. Yung talagang... Parang mahal mo na siya. Parang mahal mo na. I love him more than you do. Charot! Kasi yung mga ganyan dating ni Dustin, mga bet na bet mo yung ganyan eh. Hindi kasi iba siya talaga. Tsaka makikita mo yung sincerity niya as an actor. Yung halata mong hindi pinipeke. Hindi ito for the clout or for whatever, di ba? Saka alam ko he's very friendly with gay people. Talagang maano siya. May picture kayo. That I'm stupid enough, I will admit. Sa katangahan ko, hindi ako nakapagpa-picture. Ano ba yan? Kay JM, wala ka rin picture. Wala din. Ano ba yan? Nagsusuplada ka na naman sa mga press ko. Oh my God. Yaya. Charot. Ewan ko ba, parang katulad nung the other day, si Justin, kasi sa baba, ando kami nag-usap ni EJ, tapos biglang dumating si Justin, bumeso, nawala ako sa sarili ko, parang hindi ko na naisip na magpapoto, yung ganun, alam mo na. Parang nag-starstruck ka. Yeah. For the first time, ha? Ngayon ko na nag-starstruck sa artista. And it took, a Dustin yun. Dustin! Tandaan. My God! Alex Brosses of the CT Show is like enamored. Ay! Enamored talaga? My God. From all the conversations that you've been hearing from all these packet press conferences, how exciting is this how exciting is this new version of Shake, Rattle, and Roll? Of course, from all the conversations na narinig mo during the press con. It is exciting all because, syempre, they're new. Kumbaga, they were trusted into the latest episodes of Shake, Rattle, and Roll, which is very iconic na, di ba? Ang doon is, lalo na si JM at saka si Fiang. Kasi first time nila eh. First movie nila ito together eh. They were not seen in any movie, di ba? Kasi TV show yung... TV show yung ghosting nila na nagkaroon ng part 2. So, I think it will be, talagang magna-number 1 kasi nandun lahat yung sikat. Alalahanin natin, how long ago was Shake, Rattle, and Roll? Na nasa Metro Manila Film Fest movie. Film Fest, lagi naman talaga ba sa horror movie kumikita na? Oo, di ba, parang, lalo na ng early, lagi silang number 1, top grosser sila, di ba? Baka it will be repeated this time. Papayag ba si Memen yan? Ay, of course, that's a different story. Kung ano nung i-offer din ni Meme Vice, di ba? Siyempre, pero ngayon, I think, lalaban sa top 3. They will give a good fight. Sa top 3? Oo, sa top 3. That's good to know. Oo, hindi siya Kasi ako, what I like about the casting of Shake, Rattle, and Roll is kasi pinagsama yung mga timers, yung mga mahuhusay na isa na Manilyn. Yeah. Diba, nandun sila sa ibang episodes na Lot, I think.
na talagang mga kada shake, rattle, and roll nung araw, umaasa ka na doon si Manolin at si Lotlot. Oo. Na talagang sila ang mga horror queens. Eh di lalo na si Janice, di ba? Oo. Narito rin ba Ang si anak ni Janice? Janice, di ba? Kasama rin ba si Janice dito sa bagong... Hindi ko alam. Have they explained why is it called Shake, Rattle, and Roll Evil Origins? Origins. Oh, may nag-explain na? No. Wala pa? Kasi ano to eh, panay personalities eh. Hindi kasama yung creative. Wala pa yung director. Kung kasama yung creative, siguro it would have been explained. Oh. 'Di ba? Eh kaso hindi kasama eh. So, dahil nga, basang-basa ang kaibigan ko, kay Dustin Yu. Grabe ka naman! Hello! At gwapong-gwapo siya kay Jem Ibarra. At gandang-ganda naman siya kay Fiang Smith. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At pinanonood niyo po on the TT Show, Tariana Talaking Show's Edition.